ayan guys, ayan, welcome sa another vlogan. So magdi-DIY ulit tayo na change oil nitong Wigo. Since ayun nga, hindi na na-change oil to ng higit siguro 1 year and 3 months. Kasi hindi naman din masyadong nagagamit ito before. So ayan, nakita nyo naman, ito na yung binili kong langis sa Wigo. So 5W30 na Motol H-Tech with ayan, C110 na Vic filter. So since 3 liters lang naman tong Wigo. So pakita ko na rin yung langis niya. Ayan, ay mag-focus. So sige, ayaw mag-focus pero yan, medyo papa-dark na talaga siya, or dark na yung oil niya. Ayan guys. So syempre, mas maganda talaga inaalagaan yung sasakyan nyo, kahit anong sasakyan yan, sa change oil. Ayan, kung mag 1 year na, mas maganda talaga palitan na, kahit di gamit, 1 year. Then, ayan, so kung sobrang gamit nyo, kaya monitor nyo yung takbo ng sasakyan nyo. So ayan guys, so ayan, medyo maganda lang yung gagamitin natin. Ayan, Motol. Okay guys, so simulan na natin. So, mabilis lang naman i-change oil tong Wigo. Basta may gamit kayong mga pamihit. Ayan guys, so ginak na natin. Then syempre kailangan natin higaan. So then, syempre guys, yan, kailangan may drain. Yung tatapunan syempre ng langis. So ito guys, yung ilalim ng Wigo. So yan, makikita nyo. Ito yung syempre sa exhaust. Yan, yung catalytic converter. Yan. So ito guys, yung drain plug ng Wigo. So tinan nyo, ang ganda ng pagkaka-drain. Yung location ng drain plug niya, rekta pababa, hindi yung papagano na, di ba? So yan guys, luwagan natin, then tapat na natin tong tuluan natin. Okay, so yan, draining na natin, yan tumutulo. So kanya-kanyang diskarte naman yung pagtanggal ng drain plug. So ayan, minimal lang yung langis sa kamay ko. So kayo na bahala sa diskarte nyo. Basta yan guys, mga 5 to 10 minutes ko siguro ipapatuluin yan. So after 5 to 10 minutes, ayan, tingnan nyo, patak-patak na lang siya. So since patak-patak na lang muna, so balik natin yung drain nya. So ayan, mukhang nakaabang ni pansalo natin sa baba. So ayan, spot lang natin kung tama na ba. Ayan guys. So yan, konti lang, minimal yung tumulo niya guys. Yan, minimal lang. So yan. So ito rin yung ginamit natin dati, ayan, C110. So yun guys, kunin natin yung bagong oil filter, then lulubricate lang natin yung paligid para iwas leak siya. Before natin syempre ibalik or magkabit ng bagong oil filter, so make sure na punasan natin yung mga paligid. So ito yung bago, seal pa. Ayan. So lubricate natin yung rubber nya. So saw lang natin yung kamay. Ayan, lubricate natin yung rubber. Andahan, parang di tumama. Marikabukong pa. Ayan, okay. Makikita natin yung ilalim. Ayan, so walang laman. So drain na talaga siya. So syempre guys, bago magsalin din, kung kaya nyo naman ng mano-mano, hindi mano-mano, pero ako ayan, mag-imbudo. Kaya kahit may imbudo, tumatapon pa minsan. So ayan guys, salin na natin. Pag nabitin, top up na lang, na bibili lang kayo ng additional pang 4 liters. So may yan, less than kalahati, or yan, kalahati pa nga yata to eh. So double check muna natin syempre yung dipstick, baka naman sumobra. Yan guys, so hindi nagpo-focus pero yan, malapit na sa max level. Ayaw mag-focus, yan, malapit na sa max level. Okay, nakikita nyo.
So medyo clear siya kasi hindi makita sa camera. So since mukhang malapit sa max level, bago natin isalin yung remaining or natira pang langis, start muna natin para mag-circulate yung yung langis. Okay, tapan ko muna na. So hindi ko hipitan. Start muna natin. Yan guys, so pag circulate muna natin siya at least mga 5 minutes. So after 5 minutes patay natin. So check ulit natin yung dipstick niya. Okay, so check natin ulit yung dipstick. Tignan natin, focus. Okay. So hirap makita, sobrang clear. Ayan, dahil guys bagong change oil si Wiggy. Ayan. So magte-test fit tayo ngayon or papapugiin natin si Wiggy muna ngayon. Te-test fit natin dito yung slipstream na copy na mags lang. Pero ang iba naman sa kanya is naka racing tires. So naka Champiro SXR. So ayan, andito pa siya. So ayun guys, medyo madilim dito eh. Ayan. Ayan. Then, slipstream pero syempre naka racing tires. So slick tires. So titingnan natin yung pagkaka-test fit dito. 19550 na tires. So ayan guys, test fit na natin. Huwag natin patagilin. Ayan, mag-time lapse lang tayo. So ayan guys, so, tapos na natin ikabit yung sa left side. Ayan, tingnan natin sa medyo malayo. Ayan guys, ano sa tingin nyo? Mas bagay ba kay Wigo naka racing tires? So stock height, so hindi tayo naka lower dyan. Ayan, so syempre mas magandang tindig pag naka-lowered. So, pero depende naman din sa may-ari yan kung ano yung gusto niya. Ayan. So, sa pang-luwas-luwas, pang-kargahan, yan, okay lang yung stock height. Pero, tingnan natin sa gilid kung labas ba. Ayan. So, medyo labas. So, ayan, nakalabas nga siya. Ayan. Diba? Labas siya. Pati sa likod, hindi natin. Sa likod, ayan. So, nakalabas din. Ayan. So, pag nakapaka ng putik, tuturit yan sigurado sa gilid. Pero, magandang tignan, di ba? Oh. Tsaka, nakadagdag pa yung sa goma nga niya na maganda yung tread niya since racing tire siya. So, Champiro SXR. Tapos, slipstream. Yung offset nito guys, not sure ako. Parang nasa offset 38 yata yung slipstream. So, 15 by 6.5. Ayan, correct nyo na lang kung mali ako. So, copy lang siya, hindi siya rota. So, ayan guys. So, tingnan natin bukas. Ayan, since gabi na sa labas eh. So, linisin ko yung gulong tapos. Ayan, rolling shot tayo. Para makita natin kung itsura niya pag tumatakbo, di ba? Pag medyo malayuan. Tsaka pag malinis syempre. Pag nilinis mo yung goma, kitang-kita yung yung accent nung sa mga tires niya, yung tread. So kaya marumi pa eh. So yun guys, kabit ko na rin yung kabila. Tapos, ayan, bukas.